Pag-ipitan natin alapok, bawat araw ay idinulot. Pagdaramdam dusa, lungkot, nagmamasid ang ating Ama na nagbibigay ng pag-asa sa panganib at pagdurusa, pag-uusig na binabata, hawak lang kapatid, kaibigan, hindi tayo pababayaan, hindi na tayo iiwanan, nandyan siya at nagbabantay. Meron na bang lumapit dun sa kumpanya ng bus? Sa ngayon po, wala po akong idea po kasi talagang nakapokus ako sa moment. Kasi ilang araw lang yung moment ko sa anak ko, sa asawa ko, sa mga ka-churchmate namin bilang Seventh-day Adventist. Masakit talaga ang nangyari pero parang ito magmumulat sa lahat na baguhin ang mga sistema sa mga paglalakbay, sa mga nagmamaneho, sa mga may-ari ng sasakyan na dapat maging maingat, hindi yung bara-bara lang. Opo. Nakakondisyon dapat ang preno, pati lalo yung driver. Opo, tama po. Tsaka yung mga regulasyon ng batas, dapat ayusin talaga. So ano ngayon ang panawagan mo sa ating mga mamamayan tungkol sa pangyayari sa buhay mo na ito? Sa mga mamamayan naman natin, kung kayo ay mayroon mga sasakyan, bago umalis, i-check yung sasakyan, check mo yung preno, gulong, kondisyon ng sasakyan. At kondisyon din ng magdadala ng sasakyan. Opo. Doon naman po sa mga company na pinagkatiwalaan ng ating LTO, LTFRB ng prangkisa na sila ang magsiservisyo sa ating taong bayan, no? Kasi marami din na mga kababayan natin umaasa at gusto umuwi sa kanilang pamilya. So ang mensahe ko po sa inyo ay sumunod po kayo sa lahat ng mga rules and regulation. Magkaroon tayo ng mga annual drug test, seminar. Ang dami pong seminar, lalo na sa safety. Yung tiwala ng taong bayan at maawa naman kayo doon sa mga tao na umaasa na uuwi sa pamilya. Kung ako lang po talaga tatanungin, nung nalaman ko po na nawala na yung anak ko, asawa ko, yung pinagkatiwala sa akin ng mga ka-church namin, yung mga bata, yung mga magulang, yung 8 po nung nawala po yun, as in durog po talaga ako. Wasak na wasak talaga ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero dahil sa suporta ng mga kapatiran ng Seventh-day Adventist, dumalaw sila sa akin, tumayo lang sila sa harapan ko, hinawakan yung balikat ko. Yung iba, ipinag-pray ako, umawit sila. Yun po yung nagbigay ng inspirasyon sa akin. Saka doon naman po sa kasi maraming tatanong sa akin kung ako ba ay masama ang loob ko doon sa nakabangga sa akin. Sa totoo lang po, sa ngayon, ako po ay pinatawad ko siya. Kung magkita man kami, kaya ko siyang yakapin. Pero yung hustisya na may batas tayo, di ba? Nasa Pilipinas tayo, may batas tayo. Pananagutan mo yung batas. Pangako namin, ikaw lamang, buhay lakas sa'yo ay alay. Susundin iyong kautusan, matapos man hiram na buhay. Hawak lang kapatid, kaibigan, hindi tayo pababayaan. Sayang ang buhay kaya dapat ang mga may-ari ng sasakyan maingat sa pagkuha ng driver, may-ari ng mga bus company. Tama ka doon, dapat merong substitute. Lalo yung mga biyaheng malalayo, pa Baguio, pa Pangasinan. Kami narito sa Public Attorney's Office para kung ano man ang aming maitutulong, handa kaming tumulong sa Grabe. Thank you po talaga. Thank you. Oo, kasi hindi naman
kayo lang ang biktima rito. Ang biktima rito, sambayan ng Pilipino. Opo, People opo. of the Philippines. Yes po, yes po. Masaya ako dahil nakaka-recover ka. Tsaka Opo, nakakayanan mo ang lahat. Pagsubok. Tulong po ng Panginoon. Ama, kami iyong tulungan. Mabigat ang aming pinapasan. Tulong mo'y aming kailangan. Ang tungkulin ay magampanan sa iyo, Ama, kami magpakailanman. Nakikiramay po kami sa buong sambahayan ng mga naging biktima po ng malagim na sakuna sa SCTEX. Sa